Amy Velarde. Everything you do it for the Lord. Blessings overflow, from God it comes forth. When you let a hand do an extra effort in obeying His command, do an extra. Everything you do, in everything you do it for the Lord. Blessings overflow, from God it is born. When you let a hand do an extra effort in obeying His command. In weakness I am strong. God's extra effort. In nothingness I am rich. God's extra effort. In sickness I am healed. God's extra effort. In everything you can do it for the Lord. Blessings overflow, from God it comes forth. When you lend a hand, do an extra effort in obeying His command. Do an extra in everything you do. In everything you do it for the Lord. Blessings overflow, from God it comes forth. When you lend a hand, do an extra effort in obeying His command. Do an extra effort. In weakness I am strong. God's extra effort. In nothingness I am rich. God's extra effort. In sickness I am healed. God's extra effort. In weakness I am strong. God's extra effort. In nothingness I am rich. God's extra effort. In sickness I am healed. In weakness I am strong. In weakness I am strong. God's extra effort. In nothingness I am rich. God's extra effort. In sickness I am healed. God's in everything you do. In everything you do it for the Lord. Blessing overflow. Blessings overflow. From God it comes forth. When you lend a hand, do an extra effort in obeying His command. Do an extra effort. In everything you do it for the Lord. Do it for the Lord. Blessings overflow. Blessings overflow. From God it comes forth. When you lend a hand, do an extra effort in obeying His command. Do an extra effort. In weakness I am strong. Weakness I am strong. God's extra effort. In nothingness I am rich. God's extra effort. In sickness I am healed. God's extra effort. In weakness I am strong. God's extra effort. In nothingness I am rich. God's extra effort. In sickness I am healed. God's once again, in everything you do. In everything you do it for the Lord. Blessings overflows, from God it comes forth. When you lend a hand, do an extra effort in obeying His command. Come on, everybody! In everything you do it for the Lord. Blessings overflow, from God it comes forth. When you lend a hand, do an
extra effort in obeying His command. Do an extra effort. In weakness I am strong. God's extra effort. In nothingness I am rich. God's extra effort. In sickness I am healed. God's extra effort. In weakness I am strong. God's extra effort. In nothingness I am rich. God's extra effort. In sickness I am healed. God's extra effort. In sickness I am healed. God's extra effort. In sickness I am healed. God's extra effort. Purihin ang Panginoon. Okay, taas ang inyong mga prayer requests. Agua Belina bottled water, 3 pandesal, etc., etc. Pati pitakang walang pera, magkakapera ngayon. Amen ba ha? Okay. Pakinggan natin ang mabuting balita this Good Friday according to St. Paul, chapter 1, verse 18, 1 Corinthians. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Purihin natin ang Panginoon. Sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa cross ay isang kahangalan. Ngunit sa atin na mga iniligtas nito, ito'y kapangyarihan ng Diyos na bigay sa atin. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, taas ang inyong mga daladalahan. For so many years, sa gawain ito, marami ang namimintas sa mga ginagawa natin. Hindi ko pa nararaanan sa Biblia, pero ginagawa na natin. It says on verse 26 and following, St. Paul said, "Brothers, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. He chose the lowly things of the world and the despised things and the things that are not, to nullify the things that are, so that no one may boast before Him." Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, let me clarify the message of the cross and the 7 last words that we normally and officially celebrate or remember on Good Friday. It is like the message on the walk of faith and the walk with faith in your heart. Magkaiba po yun. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God.
message of the cross, not message on the cross. May kapabo yung mensahe sa cross at ang kahulugan ng cross na kung saan namatay ang ating Panginoong Hesukristo. The message of the cross is what I'd like to share with you tonight. But before we go on, let me tell you this. Something good will happen to all of us. How were you when you were called? Sino ba kayo nang tawagin ng Diyos? Sino ba ang inyong punong lingkod ng tawagin ng Diyos? Walang nakakakilala. Walang sinasabi. Hindi ako galing sa isang pamilyang kilala. Hindi tayo galing sa isang pamilyang kilala. At ganon din ang ating Panginoong Kristo bilang tunay na Diyos at Hari ng kalangitan at ng paraiso ng Diyos. Kung tatandaan po natin, si Jesus ay isinilang sa isang sabsaban. Hindi po sa panuluyang bayan, hindi sa isang hospital. No reservations were made for him. Ganon din sa kanyang kamatayan sa cross. Walang inihandang libingan. Ang nilibingan kay Jesus ay isang hiram na libingan, pahiram sa kanya. Ang tanong ko ay, bakit hindi ginawa ng Diyos na mag-reserve o magpahanda ng libingan para kay Kristo na tatawaging isang libingang marangal? Naitanong nyo na ba yan? Hindi pa? Ngayon, tatanungin ko kayo at ibibigay ko sa inyo ang kasagutan ngayon din, hindi sa Sabado. Sabihin nyo, Panginoon, mangusap po kayo sa amin at kami ay makikinig. Nang sa gayon, ang layunin ng inyong pagsakripisyo at pagtanggap ng hatol na kamatayan sa cross ay lalo naming maunawaan at magbigay sa amin ng ibayong liwanag. Nang sa gayon, Isus, sa puso namin, ikaw ang mag-ahari buhat ngayon. Amen? Amen. Okay, baba ang inyong mga hawak kamay. Taas ang inyong kamay. At mayroon ka kong itatanong sa inyo at ito'y sasagutin ninyo agad-agad. Kumusta na kayo? And God, bless at prosperous talaga. Kailangan mayaman ka, matalino, matuwid, marangal, wagas ng pag-ibig, kaya kayapang kalooban, Praise God. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako ay marangal at matuwid ka. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako ay marangal at matuwid ka. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Bata magmatanda,
sasabihin mo, ibang-iba kaysa iba. Happy and prosperous talaga. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y magasal. At kay El Shaddai sa kanya nagbigay. Sisipin kumakaw ng buhay. At si El Shaddai, sino ang magtunay? Siya yun, happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Ko'y magasal. At kay El Shaddai sa kanya nagbigay. Sisipin kumakaw ang buhay. At si El Shaddai, sino ang magtunay? Siya yun, happy and prosperous talaga. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. At matuloy na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y marangal at matuloy na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapang kalooban, magalihawa at matagumpay. Purihin ang Panginoon. Okay. Taasin niyong kamakamay at sabihin niyo ang salitang symbology. Symbology. Iba ito sa theology. Hindi po ko maalam sa theology. Nang ako'y tanungin ng mga obispo noong 1995 kung alam ko ang theology, ang sagot ko, ano po iyon? Ang akala nila nagbibiro ko, I really don't know about theology. Pinaliwanag niya sa akin, theology is the study of God. Pag-aaral tungkol sa Diyos. Ako, basta naniniwalang may Diyos. As simple as that. Ako'y naniniwalang likha ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Kita sa kamay. Sa bilang kong 3, yuyukong yung 3 ulit. Bahala kayo kung anong hipuin nyo. Bulsa, tuhod, dibdib, tainga. At sasabihin nyong symbology, symbology, symbology ang kailangan ko. Ulitin nyo nga. Isa, dalawa, 3. Symbology ang kailangan ko. Purihin natin ang Panginoon. Okay? You may be seated. And 2 gabi na po tayo sa ating pagninilay tungkol
sa mensahe ng kamatayan ni Kristo sa cross. Natatandaan niyo pa ang salitang EO? Anong ibig sabihin ng EO? Extraordinary. Ang OA, overacting. Nung tayo ay hindi pa gaanong kilala natin si Kristo, tayo ay nabubuhay sa OA. Lahat overacting ang ating ginagawa. Yung mahirap, nagpapanggap na mayaman. Yung mayaman naman, nagpapanggap na mahirap sapagkat ayaw mautangan. Amen ba? Subalit, pakikita ko sa inyo ang tunay na mensahe ng cross. For the message of the cross is foolishness to the wise men of this world, to those who are perishing. Sa mga napapahamak, ang kamatayan ni Kristo sa cross, which is the real message of the cross. That's why the more we should love the cross. Because through the cross, God's love has been expressed extraordinarily. Amen ba? While the 7 last words, ito po ang ipinakita sa akin ng Panginoon for the first time. Even on the cross, Jesus lived a very simple life. An extraordinary simple life. He expressed what he felt. Ipinahayag niya ang kanyang nararamdaman. Hindi siya nagkunwari. Nang siya sabihin niyang ako'y nauuhaw, talagang nauuhaw po siya. Wala pang agwabili na noon. Salamat sapagkat mayroon na tayo ngayon. Hindi dapat tayo ma-dehydrate. Nang sigaw niya ang salitang ako'y nauuhaw, truly he was a man expressing yung kanyang dehydration. Sapagkat maghapon na siyang pinahirapan, pinawisan, walang nagpapainom sa kanya. Subalit, isinigaw niya yon bilang katuparan ng mga nasusulat ayon sa mga propeta. Sapagkat ang buong Old Testament was written before Christ, in for Christ. Ang sabi ng Panginoon Kristo, do not think that I have come to abolish the law and the prophets. I have come to fulfill the law. As simple as that, namuhay si Jesus ayon sa kasulatan, ayon sa winika ng Diyos. Kapag tayo ay namuhay ayon sa salita ng Diyos, we can live a very simple life, but extraordinary simple. Tingnan nyo, bilang hari at bilang Diyos, pwede namang siyang magkaroon ng advance reservation sa kanyang pagsilang. Pero punong-puno noon, wala silang matuluyan. Saan isinilang si Jesus? Sa isang sabsaban. Saan inilibing si Jesus nang mamatay? Sa isang hiram na libingan. Hiram. Bakit? Sapagkat ang buong sanlibutan, ang lahat ng naririto ay para sa Kanya. Kayo at ako ay para sa Kanya. Nilikha tayo ng Diyos, binigyan tayo ng buhay ng Diyos para sa Kanya. Hindi para sa ating sarili. Kaya tayo naghihirap, nakakaroon ng sama ng loob sa mga nangyayari sa ating buhay sapagkat nabubuhay tayo sa sarili. Si Kristo ay hindi nabuhay para sa kanyang sarili.
Hindi sinilang si Jesus para sa kanyang sarili. Ibinigay si Jesus ng Diyos Ama para sa ating lahat. Dahil sa ano? Dahil sa kanyang extraordinary love. Amen ba? Sabi sa aklat ni Juan, "For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son." Bigatin si Jesus. Natatanda ba yon? Bigatin ang binigay sa atin ng Panginoon. Tatandaan nyo ang salitang He gave. Ibinigay sa atin si Kristo. Ang Diyos kapag nagbigay, hindi niya binabawi ang kanyang binigay. Kaya nang ibinigay sa atin ni Jesus, sa lahat na tumanggap sa Kanya, sapagkat mayroon taong binibigyan, unang binigyan ng Diyos ng Kanyang salita ay ang mga Hudyo. Kaya sabi sa Biblia, na parito siya para sa Kanyang mga kababayan, subalit hindi siya pinansin at tinanggap ng Kanyang mga kababayan. Subalit, ang mga taong tumanggap sa Kanya, hindi man Hudyo, nanalig at nanampalatay sa Kanya, binigyan sila ng karapatang maging anak ng Diyos din. Taas ang kamay nyo. At bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay naging extraordinary people dahil sa karapatang ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? And so, brothers and sisters, the message on the cross, normally the 7 last words, that is the message on the cross. It is a message of simplicity. Jesus lived His life extraordinarily simple. Simple. Sabi sa isang bahagi ng kasulatan, walang matuluyan, walang matulugan ang Panginoon. Nang tanungin siya ng isa ng kanyang mga alagad, 10 kayo nakatira. Si Jesus ngayon ay naghahanap pa rin ng kanyang matitirahan. At salamat sa Diyos sapagkat kayong lahat na tumugon sa panawagan niya, sa kanyang imbitasyon sa pamagitan ng himpilan ng dating himpilan na walang pumapansin, walang nakikinig. Nabili ko po to sa isang kaso. Nakalagay po ito sa isang gitna ng mga squatter. Ang antina po ng himpilan DWXI ay sampayan ng mga labahan. In every old Second World War II transmitter, 5 kilowatts lang. Walang makakinig. Subalit, nang ako po'y magsimulang maghayag ng mabuting balita sa himpilang ito, with the power of 5 kilowatts, tumatanggap na po ko ng liham na gagaling sa New Zealand, nang gagaling sa Mountain Province. Bakit? Nasusulat, ang sabi ni San Pablo, ngunit pinili ng Diyos ang mga hamak, ang mga walang kwenta sa sanlibutan ito, mga taong simple ang pamumuhay, mga hindi kilala ng sanlibutan, walang mga nalalaman, kaya nadalin lang sila ng mga scam. Scam dito, scam doon. Totoo hindi. Subalit nang tanggapin natin si Kristo, naging wise tayo. Sapagkat ang kahangalan sa mga napapahamak ng pagkamatay ni Kristo sa cross ay kapangyarihan ng Diyos para sa atin at karunungan na nanggagaling sa Diyos. Ang karunungan na nanggagaling sa Diyos ay nagpapagaling, nagpapayaman, nagpapalakas sa mamahina. Kaya masasabi natin ngayon,
when you are weak, say sa Biblia, say I am strong. Baliktad, ano? When you are weak, say I am strong. Pero pag nanghihina tayo, dati sa sabi ng, oh, kumusta ka? Ay, ito, mahina na. Matanda na kasi. Amen ba? Ay, hindi ko sinasabi yon. Pag tinatanong ko, ilang taong ka na? Sinasabi ko ang edad ko. Hindi ko sinasabing matanda na ako. Sapagkat ang mga anak ng Diyos ay hindi tumatanda. Amen ba? Yan ang ating extraordinary power. Ang kapangyarihan na galing sa Diyos. Kalaman na galing sa Diyos. Amen ba? Ito po ang kalaman na galing sa Diyos. Kung kayo po ay nakikinig sa mga patotoo, sa himpilan ng DWXI, noong isang gabi, mayroon po kong narinig na patotoo. Ang kanyang hanap buhay ay saging, banana, pero nagkaroon ng siyam na apartment dahil sa banana. Ano kaya kayong ginagawa sa banana? Siguro kakoturon o baruya, siguro. So, nung Martes na nakaraan, wala tayong gawain dito. May dala siyang turon. Tuwing pupunta rito, ay walang gawain dito. So, pumunta siya sa Amorsolo. Ako'y naniniwalang nabinta niya ang turon sa Amorsolo. Amen ba? At ang sabi niya, wala na ako'y makinig kay Kristo sa salita ng Diyos. Ang aking banana ay yumaman na ako. Dati kakarag-karag ang aking sasakyan. Subalit hiningi ko sa Diyos na ako'y bigyan ng bagong sasakyan. At dumating sa Kanya ang bagong sasakyan. Amen ba? Sa may pananalig at paniniwala kay Kristo at tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, walang panalangin na tinatanggihan ng Diyos. Amen? Tatandaan nyo yung isang mensahe sa cross. Message on the cross. Yung isang magnanakaw. Ang sinabi niya, Jesus, remember me when you are in your kingdom. Anong sabi ni Kristo? Sagot ni Kristo, today you will be with me in paradise ballroom. Narinig na yun? Ang tanong sa akin ni Sister Belen, nasaan kaya talaga ang paraiso? Ang sabi ko, when you fell in love with me, you entered paradise. Iyon ang nawala sa kanya, hindi niya maranasan for 50 years. Paradise is where God is. In God is love. Tatandaan nyo, when you fall in love, it is the loveliest night of the year. Amen ba? So, pag-ibig ang mensahe na ibinigay at pinakita ni Kristo sa cross. At ang pag-ibig, sabi sa Biblia, is patient. Patient. Isang pasyente na dapat alagahan. Dapat may caregiver. Amen ba? Love is not jealous. Hindi siya siloso. Amen ba yan? Love is forgiving. Papagbigay ang pag-ibig. Love always hopes for the better and for the best. So, the whole message on the cross is about extraordinary love of God for us. Amen?
It's a gift. A gift of love. Isang regalo. Tulad ng isang regalo, pag hindi mo binuksan at hindi mo ginamit, you will not appreciate it. Pag hindi mo tinanggap at iyong ginamit, you will not appreciate it. Wala kang paraiso. Amen ba? Now, magtanong sa akin, sabi niya ni brother akala ko magbabarong ka ngayon. Bakit ka nakasimpleng polo? Kasi kako may nagregalo sa akin ito. Gusto ko naman masihan siya. Iyan ang Diyos. Kaya niya iniregalo sa atin ang kanyang sarili upang tayo ay magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Buhay na ganap at kasiyasiya. Ang buhay na hindi maibibigay ng kayamanan ng mundong ito. Ang buhay na hindi maibibigay ng mataas na katungkulan sa pamahalaan. Maging magpresidente ka man o mayor, congressman o senador, hindi mo matatanggap, hindi mo mararanasan ang kapayapaan at kayamanang ibinibigay ng Diyos sa atin. Amen ba? Ang pag-ibig ng Diyos ay mapagmata. Anong ibig sabihin ng mapagmata? Matiisin. Matiisin. Kahit naiwang ka na, kahit sumakib lang bahay na, ang panalangin mo, sana ay sumakabilang buhay ka na. Amen ba? So nagtitiis hanggang wakas. Yan po ang pag-ibig ni Kristo. Jesus lived a very simple life. An extraordinary simple life. Until his death. Death, he does not deserve. Ang kamatayan sa cross noong unang panahon ay isang kahihiyan. Yan po ang kaparusa bilang sumpa. At ikay ay tinuturing na sinumpa kapag ibiniting ka sa cross. Subalit, isang taong mabuti si Jesus. Walang kapintasan. Sabi ni Pilato, I find no fault in this man. Wala kong nakikitang kamalian sa taong ito. Pero anong ginawa ni Pilato? Naghugas ng kamay. Sa halip na hugasan ang paa ni Kristo, naghugas ng kamay. Pag sinabing naghuhugas ng kamay, wala akong pakialam sa iyo. Ano man mangyari sa iyo. Pero pag ginawa mo ang maghugas ng paa, ibig sabihin nito, mahal na mahal kita. Amen? Pagmahal mo ang isang tao, kaya ang mga Pilipino, lalo na mga taga-El Saday, willing-willing ang mga tao sa abroad bilang caregiver. Talaga silang, mayroon tayo doon, kapatid sa San Francisco, yung inalagaan niya, isang malaking mama. The first time I saw him, ang sabi ko sa kanya, amo mo? Ang sabi niya sa akin, asawa ko. Hallelujah. Paano ka ako naging asawa mo yan? Ito po niya isang Hudyo. Naglingkod ang kanya ko sa nanay niya nung nabubuhay pa. Binata ito. At ang sabi sa akin ng nanay niya, anak, pag ako namatay, ito ang ibig kong mapangasawa mo sapagkat marunong mag-alaga sa may sakit. Amen? Hindi basta nag-aalaga ang isang Kristiyano. We care with love. Kaya humahaba pa ang buhay ng mga matatanda doon.
Baka ko bakit hindi namamatay inalagaan mo, sapagkat kasiyan niya, pinagdarasal ko araw-araw, na humaba pa kanyang buhay para hindi ko mawalan ng trabaho. Amen ba? Kay Kristo walang mawawalan. Kay Kristo walang magkukulang. Sapagkat inilaan ni Jesus ang kanyang sarili para sa lahat ng may pangangailangan. Amen? Ang hindi maibibigay ng mister mo, ng boyfriend mo, hanap mo kay Kristo. Jack yun, masusumpungan mo. Amen? When you are in trouble, this is what I'd like you to pray. Tatandaan nyo, ang Diyos natin ay isang Diyos na tumatawag ng mga bagay na hindi natin nakikita na parang naririyan. The things that are not as if they are there. God calls them into being. Nang wala pang liwanag, ano ang unang tinawag niya? Magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga ng liwanag. Ang tanong ko ay, anong oras niya tinawag ang liwanag? Anong oras? Anong oras? Gusto niyo malaman? Sa Easter Sunday morning. Sa Easter Sunday morning. Ngayon, ang isang pangtanong ko ay, sabi ni San Juan, for God so loved the world. Bakit mahal na mahal niya ang daigdig na ito? Bakit? Anong mayroon ang daigdig na ito? Paano niya nilikha ang daigdig na ito? Paano? Ang sabi nila sa pamagitan ng salita. Pero nagsalita siya nang tawagin ang liwanag. Ang unang nilikha niya ay ang daigdig at ang langit, ang lupa at ang langit. Ang tanong ko ay, paano niya nilikha ito? Paano? Ano ang ginamit niya? Sabi ko na, salita eh. Pero hindi pa nagsasalita ang Diyos noon. Nagsimula sila magsalita ng tawagin ang liwanag. Gusto nyo malaman kung ano ang ginawa ng Diyos sa langit at lupa nang likhay niya ito sa Easter Sunday morning? Amen? But I'd like to center this message on the message of the cross. Message of the cross, not on the cross. The message on the cross is the 7 last words which demonstrates the simplicity, extraordinary simplicity of Christ Jesus the Lord. He lived an extraordinary simple life. Hindi nagkunwari, hindi naghangad ng karangyaan ang Kristo, bagamat alam niyang siya ay Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Hinubad. Naintindihan ba yung bang hinubad? Hindi niya inangkin yung kanyang pagka-Diyos. Kung ako ay ihalal yung presidente ng Pilipinas, hindi ko aangkinin na ako ay presidente. Hindi ako ang mag-uutos sa inyo. Hindi ako mag-uutos sa mga sundalo at mga polis na patayin ka. Ako ang uutosan ninyo. Ako ang uutosan nyo. Sa gawain ito, hindi ako nag-uutos. Akong inuutosan. Ang sabi nila, ganito po oras ang labas nyo.
Pero bahala na kayo sa sasabihin nyo. Kaya iba ang programa natin ngayon. May nauna sa aking mga simpleng bata. Wala pang karanasan sa buhay. Yan ang reklamo sa Singapore. Bakit ko daw pinadadalhan sila ng bata na wala pang karanasan? Kaya ko pinadadala yan para magkaroon ng karanasan. Amen ba? Amen. Hallelujah. Mga dalaga pa yan, paano magkakaroon ng karanasan yan? Amen ba? Kung kayo po ay nakikinig sa radyo at hindi nyo sila nakikita sa screen, pare-parehas ang kanilang tinig. Uli ka ba nagtataka? Ang tanong ko, bakit? Gayahin ko kaya sila? Amen ba? Pero ako'y habang tinitinan ko kayo, habang nakikinig sa kanila, ako po'y naiiyak at natutuwa sapagkat kayong lahat ay nakanganga. Totoo hindi? Totoo. Ang iba doon nakanganga. Bakit? Nagtataka sila. Anong nalalaman yan? Tatandaan nyo ito. Pag sinugo kayo ng Diyos, pag tinawag kayo ng Diyos, huwag kayo magtatanong, bakit ako? Sapagkat sasagutin ka ng Diyos, bakit hindi ikaw? Amen ba? Tatandaan nyo yan. Huwag ka magtatanong, bakit ako, Panginoon? Ang ginawa mong coordinator, karamihan sa coordinator natin, matatanda na. Ay, kaya, nauunang umuwi, natatandaan yung kwento ni Brother Ray Vargas kahapon. Ang naunang dumating doon sa nahulog sa imbornal, yung coordinator. Bakit? Umuwi ng maaga, hindi patapos ang gawain. Amen ba? Bakit kaya hindi nila nagustuhan yung mga batang pinadala ko sa kanila? Malaki na kasi ang agwat natin ngayon. Pero tatandaan nyo, the hope of the nation in the hope of the Lord is in the young ones. Amen. Amen ba? Tasa kamay nyo. Sa sanlibutan, ang uso ngayon ay birth control. Ayaw nilang magpakarami. Sa El Shaddai, ang utos ko sa inyo, magpakarami kayo. Amen. As many as you can. Thank you, Lord. Yung hindi magkaanak, kainin nyo yung 3 pandesal. Sa tinataas natin dito. Hallelujah. Iyon ang inyong pasimulang paglihihan. Kung kayo may pananalig at hindi magtatagal, pagkaraan ng 3 buwan after Easter Sunday, buntis na kayo. Amen ba? Tandaan nyo, God chose the small things of this world, the foolish things of this world, to shame the wise and the strong. Amen ba? Natatandaan nyo yung isang nagpatuto sa akin, umuwi dito from Australia sapagkat mamamatay na siya. Lahat na pagkain ay bawal na sa kanya. Ang kinakain na lang niya, biscuits. Pagdating pa niya sa Sintlok, pinagbawal pa ng Sintlok ang biscuits. Hallelujah. Nang umuwi siya isang gabi, nabuksan niya ang telebisyon hating gabi, yung playback ng gawain. Noon, usong-uso pa noon, ang sinasabi kong sa cameraman, focus niyo ko. Focus. Pag sinabing focus, mukha ko lang. Sa telebisyon kasi, pag nanonood ka, parang ikaw lang ang kausap.
At ang wika ko daw sa kanya nang mabuksan niya, ikaw mama, kawawa ka naman. Wala ka nang makain. Bawal na ang lahat. Hindi ka na magtatagal. Sapagkat pag hindi ka na kumain, mamamatay ka na. Total, mamamatay ka na rin. Kainin mo lahat na bawal. Alam mo, nagulat siya, hindi pa niya ako kilala eh. Sabi niya, mamang ito, may katwiran ito. Mamamatay ako gutom. Mamatay na akong busog. Ang ginawa niya, pagkatapos noon, binuksan ang refrigerator ng kanyang anak. Ang nabuksan niya litson. Alala. Binuksan niya litson. Sinimulan niyang kainin. Nagising ang kanyang mga anak. At sabi niya, Tay, anong ginagawa mo? Gusto mo bang magpakamatay? Hindi. Tama yung mama sa telebisyon. Ayaw kong mamatay na gutom. Gusto kong mamatay na busog. Pero ang sabi ng mama, kainin ko daw ang lahat na bawal at ako ay gagaling. Ang tanong ko ay, ang nagpagaling para sa kanya ay ang litson? Hindi, ang salita kanyang narinig. Ang salita ng Diyos na nagpapagaling. Kapag ito ay inyong pinakinggan, inunawa at tinanggap at isinagawa, gagaling ka at gagaling. Yayaman ka at yayaman. Dudunong ka at dudunong. And you will become extraordinary person. Amen ba? So, gayahin natin si Jesus. Ibinigay sa atin ng Diyos Ama si Jesus. Hindi niya binawi. Hindi niya binawi. Ano sa bang maling pagkabuhay bago na maalam ang Panginoon sa kanyang mga lagad? Go unto the world and preach the good news. Anyone who believes will be saved. And I will be with you always to the end of the age. I will be with you always. Always. Sasamahan ko kayo lagi hanggang sa katapusan ng mga age. Amen ba? Natatandaan niyo yun. Ang sabi nila, iba dyan sa El Shaddai, Biyernes Santo, nagtatawanan. Bakit? Buhay ang ating Diyos. Jesus is alive. Jesus is alive. He is with us today. Alive, alive. Jesus is alive. Alive, alive, alive forever. My Jesus is alive. Alive forevermore. He is alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, oh hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, oh hallelujah.
awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailanman, awitin natin ang hallelujah. Si Minsan pa Jesus kami ay buhay! buhay, buhay, buhay kailanman. Si Jesus ay buhay, Buhay kailanman. siya ay buhay, buhay, buhay kailanman. Si Jesus ay buhay kailanman. Awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailanman. Awitin natin ang hallelujah. Si Jesus Sa uling ay pagkakataon, buhay! buhay, buhay, buhay kailanman. Buhay! Siya ay buhay, buhay, buhay kailanman. Si Jesus ay buhay kailanman. Ay mo lahat, awitin! Awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailanman. Awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay. Si Jesus ay Ano si Jesus? Purihin natin ang Panginoon. Nasa kamay niyo, nasa kamay niyo. Magagalit sa ating mga obispo. Bawal awitin ang haleluya ngayon. Dapat daw tayo malungkot ngayon. Makiramay tayo. Makipagtiis tayo. Pero hindi tayo makapaghintay ng Easter Sunday morning. Amen ba? Ang sino mang kaysa ni Kristo, walang kamatayan sa puso na si Kristo. Amen. Amen? Nasa kamay nyo. Ito po'y kaugalian. Sabi ng mama ko, nung ko maliit pa, Mariano, Biyernes Santo ngayon, huwag kang maliligo sa ilog. Baka malunod ka, walang magliligtas sa'yo. Patay ang Diyos. Akala ko naman totoo. Kaya hindi ko naliligo ng Biyernes Santo. Ay kaninang umaga naalala ko yon. Teka muna. Maligo nga kayo. Maligo nga ako. Kahapon pa ako hindi naliligo. Hallelujah. Ganyan po ang buhay natin kay Kristo. Ibig niya isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ganap at kasiyasiya. Hindi mo masusumpungan ang kasiyahang ito sa ibang tao. Minsan, masaya tayo sa isang tao. Pagkaraan ng ilang linggo, isang linggo lang, wala na ang kasiyahan. Bakit? OA na. OA na. OA na. Overacting na. Bakit overacting? Gusto siyang mapansin. Huwag mong pansinin ang iyong sarili. Si Jesus ang pansinin mo. Lahat na hinahanap mo sa buhay ay ibibigay sa iyo ni Kristo. Amen ba? Sabi mo salitang, remember. This is a prayer I have learned the past few days. A very simple prayer coming from a condemned criminal. The criminal said, Jesus, remember me when you are into your kingdom. Hindi niya alam ang paraiso. So, this is my prayer now. And I'd like you to follow this prayer. The first prayer you should pray is the Lord's Prayer. Second is, glory be to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Third prayer is, Hail Mary, full of grace. Those are the basic prayer na tinuro sa atin ng Panginoon, which is alive today.
That is the wealth of the Catholic Church. That is scriptural. Lahat po yan ay nasa Biblia. And the third prayer is what I have started in this ministry, Psalm 91. Psalm 91. Don't forget to pray Psalm 91. After Psalm 91, you start with this prayer. Lord, remember my children, Franklin, Rene, Shirin, Michael. Remember my grandchildren, Mark, Miggy, GR, Jamie, Mikey, Chagi, Rinso, Miko, Naomi, Mikaela. And remember our great-grandchild, Katerina Victoria. And please remember my wife beside me always. And remember all those who have called in this ministry. Huwag mong kakalimutan, saan man sila naroroon, laging iyan ang panalangin ko para sa inyong lahat. For God to remember you. Wherever you are, God knows how to remember. And with that simple prayer, your wish for that person, God will answer. And the answer is, today, your prayer request is granted. Purihin natin ang Panginoon, purihin ng Diyos. So, taas ang kamay nyo. Sabi niyo, Panginoon, salamat po Panginoon, salamat sa regalo sa regalo at at mensahe mensahe ng cross, ng krus. ng pagkamatay mo sa cross. Ito ang aming kayamanan. Ito ang aming kapangyarihan. Ito ang aming karunungan. Dito kami napabilang sa mga taong tinatawag na extraordinary people. Alam niyo ba yon? So always remind yourself, I am extraordinary because of Christ Jesus. When you are weak, say, I am extraordinary strong. When you are lonely, say, I am extraordinary happy. Tawagin nyo yung dapat mapa sa atin. Huwag nyong babanggitin yung hindi dapat sa atin. Huwag mong tatawagin yung rayuma. Huwag mong tatawagin ang diabetes. Huwag mo kukwento ang iyong katandaan. Tawagin mo ang iyong kabataan. Tawagin mo, sabihin mo sa sarili mo, I am beautiful. Extraordinary beautiful. Extraordinary handsome. Tingnan nyo. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, tasang kamay. Tasang kamay. Sabi niyo, Panginoon, salamat po sa buhay na bigay mo sa amin. Dati, wala sa aming pumapansin. Wala kaming kwenta sa lipunan. Pero ngayon, pag-eleksyon, may bilang kami. Marami kaming mga kilalang panauhin. Pag walang eleksyon, ikaw lamang ang sentro ng aming buhay. Jesus, ikaw ang kasapatan ng aking buhay sa gabi at sa araw. Kaya naman, taos-puso akong nagpapasalamat, taos-pusong tinatanggap kita at manuluyan doon bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Mula ngayon, ikaw, Jesus, ang masusunod, hindi ako. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. Taas ang kamay.
Pagtapon ko sa inyo, kung anong gusto nyong maging, yun ang sabihin nyo. Pag sinabing ibig nyong maging extraordinary rich, ibig sabihin, hindi magkukulang buhat ngayon, iyon ang inyong sabihin. Bahala kayo kung anong sasabihin nyo. Basta tatandaan nyo ito, kung anong inyong tawagin, darating sa inyo. Amen? Are you ready? God bless you. See you on Saturday. Kaya siya na ay sumama at ito'y ating ipapangako. Babalik tayo tuwing sa Sabado. Nais mo pagpalain, Lord, salamat sa iyong salita. simulan at tapusin ang gawain. At may mahalaga pang sasabihin ang punong likod natin. Sa mga paralihan siya na gininawa ang ating buhay at puhutin ang tunay. Umuwi tayo sabay-sabay, kaya't halina sama-sama. Kaya siya na ay sumamba at ito'y ating ipapangako. Babalik tayo tuwing sa Sabado. Nais mo pagpalain, simulan at tapusin ang gawain. At may mahalaga pang sasabihin ang punong lingkod natin. Sa mga paralihan siya na iginhawa ang Pwede niyo pong balikan ang upload po na ito sa wall ko po or sa YouTube ng Delta Broadcasting System. God bless po sa inyo lahat. Purihin ang Panginoon.